Ayan, magandang araw sa inyo mga Karoy G. Sa video ito, magpupunta ako sa sa janitorial. Ito yung routine ko araw-araw. Ayan guys, alis na tayo. Itong camera na to, gustong gusto ko rin to. Maganda siya. Kahit saan mo ilagay po pwede. Kaya hindi ako sisi na binili ko ito. Maganda siya guys. Kung gusto nyong magkaroon ng camera na ganito, bumili kayo sa online. DG Mini Nano camera. Small lang siya, maliit lang siya, pero maganda siya guys. Pwede mo siyang ikabit kahit saan. Maraming mga estudyante ngayon uwian na. Matagal din nag-aral dito sa area na to sa eskwelahan na to. Yan, maganda ang kuha, maliwanag at saka very useful. Kahit saan mo ilagay pwede siya. Pwede mo i-connect sa microphone. Dito na microphone dito. Kahit hindi ka na magsalita ng malakas, pick up niya kasi meron kang microphone. Update lang ako guys sa paglipat namin. Nakalipat na kami, tapos na. Lahat ng mga basura pinahakot ko na. So umabot din ako guys ng bali $650. Lahat ng mga basura, ang dami Pero mo ganun ka daming basura, ganun din kamahal ang singil. Sabagay hindi na natin masisi dahil gawa ng trabaho din nila kasi gawa ng pagka dinala mo dyan sa landfill, babayad ka sa gate, papasok ka sa palabas, hindi ko alam Kaya ko rin sanang itapon yun, kaso ang problema, wala akong malaki-laki truck. Kaya dito sa nilipatan namin, ang pahirapan lang dito sa parking. Pero mayroon din namang parking, kaya lang allowed isang sasakyan. Tapos kung pagdalawa na yung sasakyan mo, kailangan mag-park yung isang sasakyan sa streets. Maghanap ka ng parkingan. Pero it's just okay naman, hindi naman siya delikado. So, yun nga. Maganda tong nalipatan namin dahil talagang as good brand new, kasi bago lahat ng mga gamit sa bahay. Mga bathroom bago, shower bagong gawa. Kasi talagang para kang bumili ng brand new bahay, kasi extension extension bahay sa likod. Ang aming daanan dito sa side ng bahay. Yung main area na bahay, doon nakatira yung may-ari. Tapos ang ginawa nila, in-extend nila papunta sa malapit sa garahe, kaya lumaki. Ang haba, ang ganda nga sa loob Para kang nasa hotel ang iyong area. Mukhang ma-traffic ngayon guys. So anyway, doon sa lumang inalisan namin, nag-text ng landlord na lawn mower ko yung mga damo sa likod, sa harap. Pero naputol ko na yung sa harap. Sa likod na lang ang hindi pa natapos. Pero kung tutusin,
wala na rin sa kontrata yun eh. Kasi ang totoo, kung tutuusin, landlord talaga ang magme-maintain ng front yard at saka backyard. Yun. So anyway, hindi naman kami abusadong renter. Pero mo guys, 26 years kami diyan nakatira. 3 beses lang kami nag-complain. Una, yung baradong linya ng sink, bathroom, at saka 2 bathroom kasi yun eh, nag-o-overflow. Ngayon, ang unang ginawa namin, tawag kami ng plumber, pina-check namin, pina-sandblast namin. Hindi rin, ganun pa rin. Pangalawa, pina-camera namin. Kami gastos nun guys, dapat landlord yun, tinawag namin. Kaso para wala ng hindi kami ma-increasean agad, ginastosan namin yun. Pero nakita, malapit dun sa main pipe, dun sa may kalsada sa city. Kasi ang patakaran pala rito, pagka ang driveway mo at saka yung kalsada main ng street, pagka doon sa may tawag dito muhon eh, pagka lumagpas doon sa muhon sa city yun, pagka inside sa muhon, sa part ng owner yung magpapagawa. So ang barado bago magmuhon, di ba, sa line. Ngayon may-ari ngayon ang naggastos, kasi may barado eh, yung sa dulo eh, malapit sa dulo, yung pipe barado. So pinahukay ng may-ari, ng landlord. So gumastos siya ng mga $1,300 dollars. So pa siya, nag-complain. Ano daw ang ginagawa namin? Bakit nagkabara? Sabi ko, complain kami. Ano na yun? Mga 15 years na yun bago nakatira, bago nag-clog yun. So ibig sabihin, hindi namin talaga intention yun kasi matagal na rin eh. So na-find out nung mahukay, yung PVC, sa katagalan pala yan nagbabuluktot, nagkikink. Kaya sabi ng plumber, nagkikink ito dahil sa yung lupa daw gumagalaw, nagsisiksik. Kaya yung PVC nagbibent ng kaunti. Kaya doon sumasagi yung tubig at siyempre alam mo na kung anong may mantika yan, siyempre. So siya doon, yung landlord talagang pinagsisiksikan na kasalanan doon namin. Kaya ang ginawa, nag-increase siya doon. So isa yon sa complaint namin. Yung pangalawang complaint namin, yung hot and water, yung tangke mismo. Yun, nasira din yun. Kinomplain namin. Tinasan din kami doon. Kaya sabi ko sa misis ko, kada tawag namin sa kanya, automatic mag-i-increase siya. Yung garahe, yung pinakapinto, ikinomplain namin yung 3 beses. Yung pangatlo namin complain yun, yung garahe. Kasi 20 years na namin ginagamit yung garahe. Kailan bago lang namin, 20 years ba? O less than 20 years bago namin kinomplain yun. So pinagawa niya yung garahe. Yung motor ng garahe, kami ang nagbayad. Yeah? Kami ang nagbayad doon, yung motor. Ngayon, nag-move out kami, hindi namin siningil. So sabi ko sa misis, dapat sisingilin natin yun. Diba? Kailangan natin singilin yung na yan, yung motor ng garahe. Kasi hindi naman naangat yung garahe kung walang motor. Hindi namin alam kasi yung renter. To guys, experience na namin sa pagre-rent. Ganon pala yun.
Kaya kayo, depende rin yan sa landlord kung magpagawa siya ng garahe at sagutin niya lahat, pati motor. Depende yon. Kung ang landlord mo ay wise sa pera, sasabihin niya sa'yo, sige, bumili kayo ng ng motor, sa inyo yan. Yung garahe lang ang aking gagastusan. Ganun guys, ang patakaran dito. So, yun ang experience namin. Ngayon, yung backyard ko, ang backyard niya, medyo mataas pa ang damo. Kasi naputulan ko lang siya ng ibabaw eh. Medyo mataas pa ang damo na yan. Tumawag siya sa kahapon na kung kung lilinisin ko daw ang landscaping. Hindi ko, pero meron akong nakausap na magpuputol ng damo, nagla-landscape. Sabado pa ang aming usapan. Sabi niya, pupuntahan daw niya, estimatein niya kung magkano. Sabi ko, kung less than 100 o basta 100 lang, papagawa ko na yon. Gagastusan, ako na gagastos. Ako na magbayad doon para malinis. Wala nang reklamo. Doon kasi sa backyard, marami kaming kinabit-kabit doon eh, mga harang-harang sa sa likod, kaya ang dami namin basura guys. Sayang yung mga pinambili namin doon. Ang laki. Mga kahoy, galing sa Home Depot yun, binili na. Pero okay lang. Charge to experience na rin sa renting. Okay guys, yun ang masishare ko sa inyo. Kung kayo magre-rent, huwag na ninyong dagdagan. Magkakaroon kayo ng problema sa landlord. Basta ang usapan sa contract nyo, rent lang kayo. Pag may sira, i-complain mo sa kanya. Sigurado, pag nag-complain ka, siyempre mag-i-increase yun kasi may papagawa siya eh. Pag nagtitira ka, kahit brand new yan, hindi maaaring magkaroon ng sira yan eh. Lalo na mga pinto, mga bathroom, shower. Yan mga common mga common maintenance yan eh. Kasi araw-araw mo ginagamit yan eh. Lalo na pag nagsa-shower, siyempre bathroom, nagpa-flush ka lagi. Siyempre din yan, nasisira din yan. Kaya good thing naman na nakakaintindi tayo sa mga konting plumbing. Ako na lang gumagawa. Pero less than 26 years, 3 beses lang kami nag-complain. Ayaw ko na isipin guys. Kasi nakaka-stress lang. So at least nakalipat na kami doon. Saka guys, maluma na rin ang bahay, tapos ang taas na ng renta. Hindi na kaya ng bulsa. Ganon talaga ang upa dito sa area namin, mataas. Lalo na pagka in-upgrade pa ng landlord, sigurado ang starting rented dyan, $4,000 o less than 4,000, mga 3,835 ganyan. Depende sa room yun. Kung 4 bedroom, mga 4-5 yan. Di ba? Kaya masakit din sa bulsa kung wala kang magandang trabaho, wala. Sa renta lang mapupunta yung yung pinagtatrabahuan. Tayo wala namang choice kasi kung hindi ka magtrabaho, wala kang bahay, wala, homeless ang abutin. Di ba? Kaya ganun talaga. Bahay ka naman, siyempre meron ka rin maraming babayarin. Mortgage yun, insurance, marami din guys. Kaya lahat kailangan kaya ang puhunan talaga trabaho. Parang ang pera umiikot lang sa bahay, ikot lang ng ikot. Okay. So anyway,
nag-retire na rin ako. Diba? So, ito na lang ang trabaho ko, part-time. At least yung pera na nakuha kong pensyon, siya na lang magtrabaho din sa akin. Parang ano na lang, inaano ko na lang siya. Siya naman na magtrabaho para sa akin, sa aming pamilya. Diba? Kaya kailangan guys, kung mag-decide na kayo mag-retire at mayroon kayong makukuhang pera, yung perang makukuha nyo, yan ang patatrabahuin nyo. Huwag nyo lang kukunin ng buo kasi tataksan kayo ni Uncle Sam. Ganon ang buhay sa Amerika guys. Akala nila masarap sa Amerika pero hindi. Kailangan kumayod dito. Magandang akala mo magandang tingin sa'yo dahil nandito ka sa abroad. Yun, 5:40 na. Tama-tama lang to. Yun. Yan. Hindi siya matraffic. Diba? Ganda lang kasi itong camera na to kahit saan mo ipihit. Hanggat malakas pa, enjoy na lang. Ayan. Okay. Tayo dito sa Carmel. Puting ko lang yung camera para makita nyo guys. Ayan. Ayan. Ako nag-i-exit. Okay, likot natin dito kasi gumagalaw ang camera ko. Yan, ganyan lang muna. Mahaba din pala yung kanyang recording ano. Mahirap din pala maglipat guys. Akala ko ganun lang kadali. Sa dami namin ng gamit sa bahay, ang iba na doon sa storage. Bumili kami ng storage para yung hindi magkasya doon sa bago naming nilipatan, nilagay muna namin sa ano, sa storage. Affordable naman yung pagbayad. Siyempre taon-taon nag-i-increase din yan. Parang bahay din kasi yung storage na yun eh. Ngayon, ang renta namin ngayon, dahil first time kami nag-storage sa kanila, less than $100, which is good naman, affordable naman. Tama lang yun. So, sana pag siswertihin, makakuha ng maayos-ayos na bahay, pwede namin kunin lahat yun. Yung mga gamit doon sa sa storage. Yeah, komportable naman kami doon sa nilipatan namin. Kasi yung mga bata naman ang titira doon. Kami naman dalawa mag-asawa. Doon muna kami sa Pilipinas for ilang months. Yan. Stop muna.
Yung maganda lang dito sa San Diego guys, ang weather eh. Para sa Baguio ka nakatira. Pag mainit, mainit din. Katulad ngayon, mainit ngayon. Pag sa gabi naman, medyo malamig. Kahit saan namang city ka tumira, kung mahal din naman ang ano, mura nga ang upa doon, mura naman ang sweldo, pareho lang yun. Sa akin, pareho lang. Okay guys, nandito na tayo sa ano, sa guys, sa sobrang daldal ko sa inyo kanina, nakalimutan ko isusi ng building, kaya bumalik ulit ako. Kinuha ko susi sa bahay, kaya tay, it's okay, it's also experience. Kaya minsan pagka sobrang daldal mo, hindi mo na nati-check yung mga dapat mong dalhin sa trabaho. Okay, see you guys, bye bye. Ayan guys, pauwi na tayo. Magpapagasolina muna ako kasi ubos na yung gasolina. Dito tayo magpagasolina sa ano, sa Caltex. Maganda ang gasolina dyan eh. Very useful. Magpapakanabangan ko ito ng maayos sa vlog ko. Kahit hindi naman tayo sikat guys, basta enjoy lang ako sa pagbablog. Ayos na lang yan, ayos lang yan. Kasi ano to eh, parang challenge ko na rin sa sarili ko ang pagbablog. Kahit na kaunti lang ang views ko, okay lang. Walang problema. Importante, masaya ako sa ginagawa ko. Yun ang importante. Yan, pagkarga muna tayo ng gas dito. Kamusta na kaya ang gas ngayon? No? Okay na, 6.24. $6.24 ang gasolina ngayon. Tingnan natin ang gasolina. Gasolina tayo. Yun. Yan ang gasolina ngayon. 6 ang regular, $6.49. Ang plus 6.34. Ang 91 is 6.54.9. Hindi nyo matumaas na rin ang gasolina. Gawin natin ng plus.
marami. Okay, may problema. Do you want me to help you? Do you want me to know? Because I need May problema yung kanilang computer. once you put this back, it's not. Okay. Lipat tayo sa kabila. Konti lang napagas ko. Nagpa-flash yung kanilang mga ano, may computer. Nagma-malfunction, doon ako sa kabila. Doon ako sa kabila. Pasok tayo dito. Tapos doon ako kakarga sa kabilang ano, gasoline. Nagma-malfunction yung kanilang ano, gasoline station, yung kanyang ano, yung computer. Pipo pupura tatura pula 7:33 PM na ng gabi. Kung hindi sana ako bumalik kanina dahil nakalimutan ko yung susi ng building, kaya bumalik ako sa bahay, kaya ginabi na ako ngayon. Kasi nawili ako sa kadadaldal ko eh. Kaya it's okay lang. Kaya wala naman akong oras dyan. Anytime man naman ako pumasok, siyempre magtrabaho, walang problema. Basta malinis ko lang yung building. Wala namang ano eh, wala namang pressure sa oras. Saka madali lang naman linisin. Kasi malinis na rin yun ang building. Ang problema lang dyan yung mga basura. Saka yung sa floor. Yan lang naman ang inaano ko, tinitingnan. Dito tayo magpagas. Ito maliit na mall ito guys. Ito yung McDonald's. Nandun ang gasolinahan sa dulo. Shell din yan. Paborito ko kasing gas station, ano, Shell eh. Kung hindi Shell, Petron. Yan. Yung dalawang yan. Ay, kahit saan naman ngayon guys, medyo mataas na rin ang gasolina. Dati $5 lang yan eh. Kasi
dito perfect ang kanilang mga ano dito, computer, kasi dito computerize ang ano, gasolinahan. Self yourself, walang gasoline boy dito. Okay na. Nakapagkarga na ako ng gasolina. Okay. Maganda tong camera, nag-a-adjust ng kulay. Uwi na tayo guys. Okay guys, see you later. Stay humble and God bless you. Bye bye. Stop recording.